Max Park, kamusta kayo? At ngayon ay pag-uusapan natin ang mga tips para makayanan mo ang pang-iiwan sa'yo na lalaki. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo at muli, be inspired! At ang unang tips, Max Park, para makayanan mo ang pang-iiwan sa'yo na lalakis, lahat na magpapaalala sa kanya, iwasan mo. Yan ang unang tips ko sa inyo, Max Park, upang makayanan mo ang pang-iiwan sa'yo ng isang lalaki. Alam nyo, Max Park, pagdating sa pag-ibig o usapang pag-ibig, ang isa sa pinakamahirap at pinakamasakit at pinakakomplikado sa lahat ay ang mag-move on o tanggapin ang sitwasyon o iwan o saktan ng taong minamahal niya. Maraming nasisiraan nga dyan Maraming nasisirang buhay. Maraming nadadamay. Diba? At iba-iba pang hindi magandang nangyayari kapag ka nangyayari sa'yo ang ganyan. Kaya naisipan kong gawa ng content sapagkat alam ko na marami sa inyo, marami sa inyo, ang talaga namang nakakaranas pa ng ganyan. Alam nyo, Max Park, sa mga tips sa inyo, lahat na magpapaalala sa kanya, iwasan mo na. Ang problema kasi sa iba sa inyo o karamihan sa inyo, imbis na iwasan, ay talagang binabalik-balikan. Kay Inspired na may miss ko siya, sobrang miss ko na kasi siya. Iwasan mo. Yung mga bagay na magpapaalala sa kanya, hinintay mo na siya, ipinaglaban mo na siya, ginawa mo na lahat para lang magkais kayo, para bumalik siya. Pero iniwan ka na talaga Nasaan siya ngayon? Nasa piling ng iba. Ginawa nyo na yung mga tinuro ko. Nag-no contact rule ka, nag-self-improve ka, hindi ka nagparamdam, hindi ka naghabol. Pero talagang hindi na bumalik. Alam nyo, Max Park, sa mundong ito, wala naman perfecto Oo, mabisa yung mga technique na yan. 80 to 90% gumagana yan. Pero may mga pa rin talaga. May mga nabibigo pa rin talaga. Ganun talaga ang pag-ibig. Diba? Malay mo, may mga matitinding dahilan siya kung ba't din siya babalik sa'yo. O kaya naman, baka kasi ang problema sa'yo na. O aminin mo, yung iba sa inyo. Ang problema kasi sa iba sa inyo, puro lalaki sinisisi. Pero totoo, yung problema mo, yung ugali mo, ayaw mong tingnan. Ngayon, kung nangyari yan sa'yo, iwasan mo na yung mga magpapaalala sa kanya. Ano ba yung mga halimbawa na magpapaalala sa kanya? Halimbawa, yung mga picture nyo, yung mga video nyo, yung mga kinakainan nyo, yung mga pinupuntahan nyo, yung mga tinatambayan nyo. Kahit pa siguro yung mga kaibigan niya, iwasan mo na rin. Diba? Umiwas ka rin sa mga nakakakilig na video, sa mga love story, sa mga love story na movie, sa mga malulungkot na kanta, sa mga kwentuhang about mo na sa pag-ibig, iwasan mo muna yan. Ang pakinggan mo, ang tingnan mo, ang talaga namang ka-inspired, ang hindi mo dapat iwasan, yung mga positibo. Yung mga nagsasalita ng nagpapamotivate sa'yo, yung mga nagpapa-inspired sa'yo na kanta, na para lumaban ka, hindi yung magpapabagsak ng spirit mo at energy mo. Ang problema sa inyo, dugmok na nga sa kalungkutan, nakikinig pa ng mga malulungkot na kanta, nanonood pa ng mga malulungkot na love story, binabalik-balikan pa yung mga pinupuntahan nyo. Paano ka makakamubon yan? Paano makakayanan yan? Kung mas lalo ka mabaliw yan, ano pang mangyari sa'yo? Problema ka pa ng pamilya mo. Diba? Makakatulong ba yan? Magpapakalugmo ka, iwasan mo. Hindi mo pwedeng labanan. Kapag nilabanan mo, maaari kang matalo. Iwasan mo. Parang tukso. Ang tukso ay hindi dapat labanan. Malaki ang porsyento na matalo ka ng tukso. Ang tukso iniiwasan. Ganyan din kung gusto mong makalimot, kung gusto mong makamove on, kung gusto mong makayanan ng pang-iwan sa iyo ng lalaking mahal mo. Iwasan mo yung mga bagay na magpapaalala sa kanya. Nasa sa iyo ang kontrol. Ka-inspire. Pangalawang tips ko sa inyo, Max Park, upang makayanan mo ang pang-iiwan sa iyo ng lalakis. Base sa pag-aaral, mag-exercise ka madalas. Yung pangalawang inspired. Ano yung ka-inspired? Parang ngayon ko lang narinig dyan, patungkol sa pag-move on, o kaya sa para makayanan Alam nyo, Max Park, siyempre, patuloy pa rin tayo nag-aaral. Patuloy pa rin tayo nag-aaral tungkol sa pag-ibig. Gusto ko pang matuto ng matuto. At isa yun sa mga natutunan ko. Alam nyo, kung gusto mong makalimot, mag-exercise ka. Magpaka-busy ka sa pagpapaganda ng kalusugan mo, ng katawan mo, sa pag-ehersisyo. Pumunta ka sa gym, pumunta ka sa park na kung saan pwede ka mag-jogging,
Manood ka ng mga sayaw na magpapapawi sa'yo. Yung iba sumasali pa nga sa Zumba. May mga Zumba pang sinasalihan natin. O may mga bago ka pang kaibigan. Mag-exercise ka. Base sa pag-aaral, kapag ikaw ay talaga namang sabihin natin nafo-focus ang isip mo, ang buhay mo at oras mo sa pag-ehersisyo, nakakalimot ka. At gumaganda ang pakiramdam mo. Ang yung malungkot na pakiramdam, yung bagsak na energy at spirit na pakiramdam, tumataas, lumalakas ulit dahil sa lumalakas ang katawan mo. At nagiging positibo ka. Lalo kapag nagkakaroon ng magandang resulta, bumababa timbang mo. Gumaganda ang pakiramdam mo. Gumaganda ang katawan mo. Gumaganda ang hubog ng katawan mo. Na-appreciate ka na ng mga tao sa paligid mo. Nako-compliment ka na nila. 'Di ba? Nasasanay ka na. 'Di ba? Alam niyo 'yon, yung pakiramdam mo na bagsak, yung pakiramdam mo na lugmok, yung pakiramdam mo na low energy ka, yung pakiramdam mo na nasasaktan ka, nalulungkot ka, na-stress ka, na-depress ka, nagka-anxiety ka, kung ano pa mang negatibong pakiramdam yan, matatalo yan ka-inspired kapag ka nagpaka-busy ka sa pag-alaga ng sarili mo at kalusugan mo. Isa sa mga sikreto ay mag-exercise ka. Makakalimot ka na, gaganda pa ang pakiramdam mo, gaganda ka pa. At magmumukha ka pang bata. Sa mga pinakasikreto upang magmukhang bata is maging fit. Yung iba, hanap ng hanap, inom lang kung ano nang iniinom na gamot, kung ano nang pinagagawa sa mundo, kung saan pumupunta, para lang magmukha silang bata. Pero sa mga pinakasikreto ay maging fit. Mag-exercise ka. Pag maganda ang katawan mo, magmumukha kang bata. Ang problema sa inyo, tamad mag-exercise eh. Oh, gusto mo magmukha kang bata, tamad ka namang ehersisyo. Magpaka-fit. Diba? Ka-inspired sa mga tips ko sa inyo upang makayanan mo ang talaga namang pang-iiwan sa iyo ng isang lalaki. Lubos ka mang nasaktan, lubos ka mang nalulungkot. Ang kalungkutan na yan, ang sakit na yan, ipalitan mo ka-inspired ng magandang pakiramdam sa pamamagitan ng pag-ehersisyo sa mga sikreto ka-inspired. At pangatlong tips ko sa inyo, mga ka-inspired, upang makayanan mo ang pang-iwan sa iyo ng isang lalaki. Harapin ang sakit at lungkot, umiyak kung kinakailangan. Yung pangatlo, inspired. Alam nyo, mga inspired, walang mangyayari kung hindi mo haharapin at tatanggapin kung ano man yan na sakit at lungkot. Minsan sa buhay na ito, upang malagpasan mo ang anumang nararamdaman mong hindi maganda at upang malampasan mo kung anumang sitwasyon, hindi mo ito pwedeng takasan, hindi mo ito pwedeng taguan, hindi mo ito pwedeng kaduwagan. Kailangan harapin mo ang mga pagsubok at problema tulad ng lungkot at sakit na iniwan niya sa iyo, sa pang-iiwan niya sa iyo. Kaya inspired, bakit kailangan harapin? Haharapin ko pa. Alam nyo, minsan talaga hindi may iwasang malungkot eh. Aminin mo, kahit mag-ehersisyo ka pa, mag-self-improve, may kasama ka, may kabanding ka, nililibang mo sarili mo, nagpapakabisi ka, dumarating talaga ang mga pagkakataon, oras at panahon, sitwasyon na nalulungkot ka. Naaalala mo siya, naiisip mo siya, nasasaktan ka. Pero harapin mo at umiyak kung kinakailangan. Huwag ka matakot, harapin mo. Kasi darating ang araw, magugulat ka na lang, magtataka ka na lang, wala ka nang nararamdamang lungkot. Wala ka nang nararamdamang sakit. Magugulat ka na lang, nagagawa mo ng ngumiti ng totoo. Legit. Yung ngiti na walang pilit yung ngiti at saya na hindi nagkukunwari. Isang araw, magiging ganun ka na. Ganun ba yung ka-inspired kapag hinarap ko ang lungkot at sakit? Oo, kasi kapag palagi mang iniiwasan, kailan ka makakamupon talaga? Kailan ka talaga makakalimot? Kailan mo haharapin yan? Habang buhay mong iiwasan? E di habang buhay din ka-inspired na pepekiin mo yung kaligayahan mo, yung ngiti mo. Iba pa rin kapag hinaharap mo ang sakit at lungkot. Umiyak kung kinakailangan, ilabas mo. Maswerte pa nga kayo mga babae, kasi pag kayo nasaktan, magmumove on, pwede kang umiyak, ipakita mo sa lahat na nasasaktan ka. Kaming mga lalaki, nakakahiya, naiiyak-iyak kami. Diba? O, iiyak kami sa kapwa namin lalaki. Para naman nakakalalaki yun. Iiyak kami sa babae. Para naman masyadong mahina yun. Tawagin pa kaming ano. Oo, hindi lahat mapanghusga. Pero hindi mo rin masisisi, lalaki may pride yan eh. Magtatago sa kwarto. Kaya nga mas maraming nababalo na lalaki. Kaya nga mas lalong maraming nasisirang buhay na lalaki. Lalo na kapag ating sa salitang pag-ibig. Di ba, maswerte pa nga, naiiyak nyo, nalalabas nyo yung damdamin nyo.
May mga nagkikare sa inyo. Babae kayo eh. Paano naman kami? Oo, may mga kami. May mga nagkikare din sa amin. Pero mas lalo sa inyo. Mas kaya nyo yan. Huwag ka kasi na negatibo. Kaya mo yan. Lumaban ka, harapin mo yung lungkot at sakit. Isang araw kayo pa hindi mo na kailangan pang mangamba. Dahil yung mga hinaharap mo na yan, mawawala na yan sa damdamin mo sa buhay mo. Magiging maligaya ka ulit at mabubuksan mo ulit ang pinto ng iyong puso para sa iba. Ka-inspire. Pang-apat na tips mga ka-inspire upang makayanan mo ang pangiiwan sa iyo ng isang lalakis. Mag-hangout kasama ang mga kaibigan. Yung pang-apat ka-inspire. Lumabas ka kasama ang mga kaibigan mo. Alam mo sa buhay na ito, oo, malakas ka, matalino, matapang, malakas ang loob at matibay. Pero hindi mo kakayanin mag-isa. Yung mga pagsubok, paano pag mabigat yung problema? Masyadong matindi yung suliranin at talagang napakalakas ng pagsubok, ikaw lang mag-isa. Diba? Kailangan mo ng mga kasama, mga katulong at mag-guide sa'yo. Nandiyan ang Panginoon. Lumapit ka sa Panginoong Diyos, sa Ama, diba? Pero, kailangan mo rin ng kapwa mo tao para may mag-guide sa'yo, may makausap ka, may malabasan ka ng problema mo. Maging may magjo-joke sa iyo para ngumiti ka naman, lagi ka nakabusangot na eh. Tapos yung mata mo, di ba? Para sa tayong mata, lagi tayong puyat. Nakakaiyak o kakalungkot mo. Stress ka na sa pag-ibig, stress ka na sa love life mo, stress ka na sa lalaki. Ka-inspired ka naman, makipag-hangout ka. Makipag-bonding ka, lumabas ka sa mga kaibigan mo. Huwag kang gagawa ng masama at piliin mo yung mga kaibigan mong sasamahan. Kasi may mga kaibigan tayo na porket ganyan ang sitwasyon mo, isasamantalahin. Paano sasamantalahin kay inspired? Pagagasusin ka. O, sagot mo naman, di ba? Sila yung kaya ikaw yung kawawa, kabound-bound ka pa sa utang mo. Ginagamit nila yung kalungkutan mo para manlibre ka. Yung iba naman, ginagamit yung kalungkutan mo upang sabihin nating ereto ka sa iba na hindi naman sila sigurado kung magiging tapat din sa'yo. Maging maingat, maging mautak sa mga sasamahan mo, sa mga gagawin mo, sa mga pupuntahan. Sumama ka sa mga matitino mong kaibigan, makipag-hangout ka. Sigurado, kahit paano dahan-dahan, makakaraos ka. So, sa mga tips sa inyo upang makayanan mo ang pangiiwan sa iyo ng isang lalaki. Pang-5 tips mga ka-inspire upang makayanan mo ang pangiiwan sa iyo ng isang lalaki. Lumapit at tumawag sa itaas. Yung pala mga ka-inspire. Alam niyo mga ka-inspire, kailangan mong gawin yan. Yan ang pinaka-dapat mong gawin at dapat mong pinakaunahin kapag ikaw ay nakakaranas at nakakaramdam ng kakaibang sakit at lungkot, dala ng pangiiwan niya sa iyo, ka-inspired, tumawag at lumapit ka sa Panginoon Diyos, sa Ama, di ba? Hindi yung isusolohin mo, hindi yung iaasa mo lagi sa iba. Oo, kailangan may katuwang ka, may mga kaibigan ka, at may mga nakakausap ka. Pero sila rin mismo may problema katulad mo. Sila rin mismo nalulungkot katulad mo. Sila rin mismo hindi perfecto at may hangganan katulad mo. Lumapit ka sa Diyos, ka-inspired. Nalamikha ng langit at lupa't karagatan, pati na lang iyong buhay at mga buhay ng iyong mga mahal. Walang imposible sa Diyos. Kahit na kalungkutan mo ay napakabigat na. Kahit na ang sakit na nararamdaman mo ay talaga namang parang hindi mo na makaya. Kapag ang Diyos ang gumawa ng paraan para makaraos ka at maging maayos ang buhay mo, ay talaga namang ka-inspired. Mangyayari. Maaway ng Diyos. Diba? Ang problema kasi sa inyo, kinakalimutan nyo yung nasa itaas. Akala nyo, kaya nyo na yan. Akala nyo, porkit may nakakausap kayo, o sabihin natin naririnig nyo yung mga payo namin, okay na yun. Hindi, ako po mismo, bilang love coach nyo, bilang advisor nyo, ako si ka-inspired, Aldin Capa, lumapit ka sa Diyos kapag nalulungkot ka, kapag sobra ng sakit na nararamdaman mo, kapag iniwan ka ng lalaking mahal mo, kapag talagang piling mo hindi mo na kaya, tumawag ka sa itaas at talagang tutulungan ka niya, ka-inspired. Ka-inspired, maraming salamat. Please huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment, and pakishare na rin po ng video na ito upang makatulong din naman po tayo sa iba at sa mga hindi pa po nakasubscribe. Kung subscribe mga ka-inspired, click po yung notification bell upang malaman nyo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching, humingi ng payo, i-message lang po ako sa aking Facebook and yung profile picture ko. At ako po mismo ang siya magbabasa ng mensahe nyo at magre-reply sa inyo. Maraming salamat, Black Inspired, baging at king lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired.